Sa nakaraan nating video, iniiwasan ng Devil Force si Lanzo dahil sa kanyang unsolid holy body habang sinasapian na si Tu Sheng at sinusubukang iligtas ni Xiang Fei. Sinamantala ni Ming ang pagkakataon para umatake kay Ding Bo ngunit napaatras siya sa lakas ng kalaban. Nagulat si Ming sa kanyang nakita, inamin niyang bagamat isa ring martial arts warrior ang batang ito, ngayon lang siya nakatagpo ng isang kagaya nito na kayang tumayo sa harap niya. Aniya lahat ng nakalaban niya noon ay higit pa sa ordinaryong martial arts level at kahit pa na-master na niya ang Dragon Elephant Technique, mas malakas pa rin ang lakas ng kalabang ito. Samantala si Ding Bo ay nakatingin sa kanyang nanginginig na mga kamay, nagtatanong sa sarili kung paanong nagawa iyon nang mula sa isang maliit na sect na nasa ikasyam na antas lamang ng martial arts warrior. Sa gitna ng tensyon, nagsimulang lumitaw ang maraming demon mula sa paligid, unti-unting lumalabas mula sa maitim na enerhiya. Nang makita ito ni Ding Bo, kinabahan siya at sinabi ni Lanzo kay Ming na napakaraming demon beast ang naroon. Pinaniniwalaan niyang narinig ng mga ito ang banggaan ng kanilang mga espada kaya nagtipon ang mga ito. Ipinaliwanag ni Bame Ying kay Ming na ang itim na enerhiya o evil force na lumalaganap sa lugar ay pumapasok sa katawan ng tao at sinisira ang kanilang kaluluwa, dahilan upang sila'y maging demon din. Ngunit para sa mga demon beast, ang katawan ng tao ay pagkain lamang, pumapatay sila upang kainin ang laman nito. Mas masahol pa, kadalasan ay magkasabay silang umaatake, ang isa ay sinisira ang kaluluwa habang ang iba ay nilalapa ang katawan. Ayon kay Bame Ying, lahat ng demon sa paligid ay may lakas na katumbas ng isang martial arts warrior, kaya hindi sila kayang talunin ng sinuman sa grupo. Kaya iminungkahi niyang tumakas na lamang sila. Doon na nagsimulang tumakbo sina Ming at Lanzo habang hinahabol ng mga demon beast. Habang tumatakbo, nagdaramdam si Ming dahil alam niyang isa sana yung magandang pagkakataon upang tapusin ang tatlong disciple, ngunit mukhang hindi na niya yun muling mauulit. Si Xiang Fei naman ay nagsisisi rin, ng plano raw nila ay patayin agad ang batang yun pagdating nila at ang babae ay gagamitin para sa kanilang layunin. Ngunit ngayon kailangan muna nilang harapin ang mga demon beast bago maisakatuparan ang kanilang balak. Habang tumatakbo sina Ming at Lanzo, isang demon beast na mukhang butiki ang tumalon at umatake kay Ming. Mabilis niyang iniwas ito at inikot ang espada sabay hiwa sa halimaw sa gitna ng katawan. Kasabay nito isang demon beast din ang umatake kay Ming, ngunit agad niyang ginamit ang Ice Jade Sword Technique upang palamigin ito at durugin sa maliliit na piraso. Nagpasalamat si Ming kay Lanzo dahil kung wala siya, tiyak na napatay na siya ng halimaw. Sinagot siya ni Lanzo at sinabing wala nang saysay ang kanilang pagtakas, aniya habang patuloy silang tumatakbo, lalong dumarami ang sumasama sa mga halimaw na humahabol sa kanila. Nang sila'y magsimulang tumakbo, kakaunti pa lamang ang mga demon, ngunit ngayong nakarating na sila sa malayo, lahat ng demon sa dinadaanan nila ay nakasunod na rin. Sinang-ayunan ni Ming ang sinabi ni Lanzo, tama raw ito, sobrang bilis ng mga demon beast kaya hindi nila kayang tumakas. Sa bilis ng mga ito, mahahabol pa rin sila kahit magpatuloy sila sa pagtakas, at dahil napakarami ng mga kalaban, kung pipilitin nilang labanan ang lahat, mapapagod lamang sila at hindi rin nila kakayanin ang lahat ng ito. Biglang sinabi ni Bame Ying na may paparating na demon beast mula sa ilalim ng lupa at agad na lumabas ang isang dambuhalang uod na halimaw mula sa lupa. Mabilis na itinulak ni Ming si Lanzo palayo upang mailigtas, ngunit tinamaan ang balikat niya at malubha ang pinsalang tinamo. Sa galit, itinapon ni Lanzo ang kanyang espada sa katawan ng halimaw at agad na ginamit ang ice technique upang balutin ito ng yelo. Pagkabunot niya ng espada, tuluyang nabasag ang buong katawan ng halimaw. Dahil sa malalang sugat ni Ming, unti-unting pumasok sa kanyang katawan ang maitim na enerhiya. Nag-aalala si Lanzo at tinanong si Ming kung ayos lang ba siya, nais niya itong gamutin. Ngunit sinabi ni Ming na hindi gaanong malalim ang kanyang sugat at kusa rin itong gagaling, ngunit hindi sila maaaring manatili roon, kailangan nilang magtago sa kung saan. Ipinunto rin ni Bame Ying kay Ming na huli na sila, marami na raw silang nasayang na oras kaya't nadating na ng lahat ng demon beast ang kanilang kinaroroonan. Maging ang mga demon beast sa buong lugar ni Ming ay nagsidatingan na rin matapos marinig ang kaguluhan. Marami ding demon beast sa ilalim ng lupa na ngayon ay pumilibot na rin sa kanila. Wala na halos silang pag-asang makaligtas. Dagdag pa ni Bame Ying, ang sugat na natamo ni Ming ay dulot ng devil energy at ang maitim na enerhiya ay unti-unti nang kumakalat sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi ito agad matanggal, tuluyan itong sisirain ang kaluluwa ni Ming.
Sa kabila nito napalingon sila sa mga demon beast na sabay-sabay na sumigaw at mabilis na umatake patungo kay Ming. Laking gulat ni Ming at nagtanong kung bakit sa kanya sila papunta. Ipinaliwanag ni Beiming na takot ang mga ito sa katawan ni Lanso kaya hindi sila lumalapit dito. Una raw nilang gustong patayin si Ming dahil nararamdaman nila ang Devil Force mula sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig ito kinabahan si Ming at alam niyang wala na silang magagawa kundi harapin ang mga halimaw. Ngunit biglang humarap si Lanso sa kanya at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang malakas na pahayag inutos niyang umatras ang lahat. Sa takot ng mga demon beast sa kanyang lakas huminto ang mga ito at hindi na umabante. Maging si Ming ay nabigla sa nangyari. Hindi makapaniwalang tumigil ang mga demon beast, aniya tila natatakot ang mga ito sa banal na katawan ni Lanso kaya hindi sila umaatake. Tumugon si Lanso at sinabing hanggat naroon siya walang sinuman ang makakaatake. Ipinaliwanag naman ni Beiming ang tungkol sa kanyang banal na katawan, hindi lamang nito nalilinis ang kapangyarihan ng iba kundi kayang pawiin ang lahat ng karumihan at devil force sa katawan. Dagdag pa ni Beiming kaya rin itong pataasin ang kanilang cultivation. Ikinwento niya kay Ming na kapag ang isang pangkaraniwang mandirigma ay nakipag-dual cultivation sa isang babae na may unsullied holy body ang kanyang cultivation ay mabilis na tataas. Sa tuloy-tuloy na cultivation maaari raw nitong maabot ang antas ng isang saint sa martial arts. At kung isang henyo naman ang makakatambal ng babaeng may ganitong katawan maaari siyang maging isang martial arts god. Kagaya ni Ming na itinuturing na henyo sinabi ni Beiming na posible itong maging martial arts god sa nalalapit na panahon. Ipinunto rin ni Beiming ang kaibahan ng katawan ni Lanso kumpara sa mga nilalang na may devil energy. Kung ang mga devil beings ay sumasakop ng katawan at sumisipsip ng cultivation ng iba kabaligtaran naman si Lanso, ang katawan niya ay nagbibigay ng lakas. Ang sinumang susuportahan nito ay tataas ang lakas at lalakas ang katawan kaya natatakot ang mga devil beast sa kanya. Ayon pa kay Beiming ang unsullied holy body ay may kakayahang i-neutralize ang lahat ng black energy at kapangyarihan sa loob ng mga demon beast. Ngunit ang problema mababa pa rin ang cultivation level ni Lanso, nasa warrior level pa lamang siya. Dahil dito natatakot pa rin ang mga halimaw sa kanya pero hindi ito magtatagal dahil unti-unti na ring nauubos ang kanyang enerhiya. Sinabi rin ni Lanso kay Ming na nararamdaman niyang mabilis na nauubos ang kanyang lakas at sa tansya niya tatagal lamang siya ng 45 minuto. Kailangan daw gumaling agad si Ming upang makalayo sa lugar. Kapag tuluyan ang naubos ang lakas ni Lanso tiyak na aatakihin din siya ng mga demon beast. At kung ganoon man ang mangyari kailangan nilang labanan ang lahat pero hindi tiyak kung makakaligtas silang pareho. Kaya't mas mainam na si Ming ay makalayo kung siya man ay makaligtas. Ngunit sinabi ni Ming na kahit gumaling siya wala rin siyang lakas upang labanan ng ganito karaming halimaw. Bukod dito kung gagamitin pa ni Lanso ang kanyang lakas upang pagalingin siya manghihina ito at lalo silang hindi makakatakas dahil sa kabagalan ng kanilang kilos. Ipinaliwanag din ni Ming na kung susubukan nilang tumakas lahat ng mga halimaw sa daraanan ay tiyak na hahabol sa kanila. At kung sakaling may mas malakas na halimaw silang makasalubong wala na silang pag-asang makaligtas dahil sa loob ng Demon Realm maraming halimaw na lubhang makapangyarihan. Ayon kay Ming ang lahat ng halimaw sa paligid ay nagsipagdatingan na dahil sa nangyaring labanan kaya malamang na wala nang natitirang halimaw sa iba pang bahagi ng lugar. Kaya ngayon may malaking tsansa sila na patayin ang lahat ng Demon Beast sa paligid sa isang bagsakan. Agad na inactivate ni Ming ang kanyang Tai Art. Sinabi niya na bago pa siya tuluyang kainin ng demonic energy mula sa kanyang sugat kailangan muna nilang patayin ang lahat ng halimaw sa paligid. Kinuha ni Ming ang kanyang martial coins mula sa bag at sinabi na kaya niyang gamitin ang mga ito. Ang kanyang limitasyon sa ngayon ay 20 martial coins na sapat upang bumuo ng isang malaking array formation. Ngunit ngayong kasama niya si Lanso kaya niyang makabuo ng mas masaklaw at mas makapangyarihang demon array gamit ang pinagsama nilang lakas. Plano ni Ming na bumuo ng array na kayang sakupin ang lahat ng demon beast sa paligid upang walang makatakas at hindi na makabalik na may dalang karagdagang puwersa. Sinabi ni Ming kay Beiming na tukuyin lahat ng demon beast sa paligid walang dapat makalampas sa kanyang formation. Tumugon si Beiming na gamit ang kanyang divine sense nakita niyang napakaraming halimaw ang nakapalibot sa kanila. Ang pinakamalayo ay nasa layong 300 metro at papalapit pa ito waring sabik ding lamunin ang kanilang laman.
Inactivate na ni Ming ang kanyang martial coins at pabiro niyang sinabi na kung gusto ng mga ito ng laman handa siyang ipakain ang sarili. Inihagis niya ang mga martial coins sa ere at unti-unting nabuo ang formation, idinagdag ni Ming na siya mismo ang mamumuno sa gitna ng killing array upang kumpletuhin ang buong formation. Tinanong ni Lanzo si Ming kung paano siya makakatulong, handa raw siyang tumulong sa array formation. Ngunit sagot ni Ming hindi siya makakatulong sa pagbubuo ng formation at ang kailangan ngayon ay itaboy niya ang mga halimaw upang walang makalapit habang tinatapos niya ang ritual, mahaba-haba pa raw ang kailangang oras para matapos ito. Paglipas ng 30 minuto ipinakita ang hirap ni Ming sa pagtatapos ng array formation. Ayon sa kanya napakahirap gumawa ng large-scale array, umabot siya sa 30 pills ang ininom upang mapunan ang kanyang enerhiya ngunit mabilis pa rin itong nauubos at konti na lang ang natitira sa kanya. Ipinaliwanag ni Bame Ing na bagamat ginagamit ni Ming ang martial coin sa katotohanan kailangan din ng maraming materyales upang mabuo ang isang kumpletong array formation, kabilang dito ang iba't ibang uri ng flag, mga buto at laman loob ng hayop maging ang dugo ng mga ito. Dahil dito lalo pang naging mahirap para kay Ming ang paggawa ng formation sa kasalukuyang kalagayan. Sinabi rin niya na wala na siyang sapat na oras upang hanapin ang mga kailangang materyales. At sa kanyang tansya 15 minuto na lang ang kaya ni Lanzo upang itaboy ang mga halimaw, pagkatapos noon sabay-sabay na silang aatakehin ng lahat. Pagkatapos nitong mabuo agad siyang tumingin kay Lanzo at sinabi ang susunod niyang hakbang. Agad na lumingon si Lanzo nang sinabi ni Ming na natapos na niya ang kanyang formation. Inutusan niya si Lanzo na alisin na ang repelling aura upang makalapit ang lahat ng Demon Beast at mapasok sa loob ng kanyang formation. Idinagdag pa ni Ming na halikan siya agad ni Lanzo upang maipasa nito ang enerhiya sa kanyang katawan at lumakas pa siya. Agad na pinatay ni Lanzo ang kanyang aura, bumalik sa tabi ni Ming at hinalikan siya. Sa halik na yun agad na lumakas ang enerhiya ni Ming at na-activate ang buong formation. Biglang nagtakbuhan ang mga Demon Beast papunta sa kanila, gustong tapusin ang romantikong tagpo nila. Sa hindi nila alam tuluyan na silang napasok sa bitag, ang napakalawak na killing array ni Ming. Sa mismong pagpasok ng mga halimaw sa loob inactivate ni Ming ang kanyang maliit na yin-yang killing array. Mula roon nagsimulang kumawala ang mga atake na bumalot sa mga halimaw. Lahat ng Dark Devil forces na nasa loob ng kanilang katawan ay unti-unting inilalabas at pinapawi. Hindi basta pinapatay ang mga Demon Beast, sa halip isa-isa silang nililinis, pinapalayas ang demonic energy sa kanilang loob. Sa tulong ni Ming at Lanzo matagumpay nilang na-purify ang lahat ng Demon Beast. Nang matapos ang proseso at mamatay ang lahat ng halimaw, naglaho na rin ang killing array. Agad na napaluhod si Ming sa lupa. Nilapitan siya ni Lanzo at sinabing patuloy na tumataas ang kapangyarihan nito, ngunit kapalit nito ay patuloy ring kinakain ng devil energy ang kanyang katawan. Nais sana niyang gamutin si Ming ngunit sinagot siya nito na ayos lang siya at nagpasalamat na nalinis nila ang lahat ng Demon Beast. Tumingala si Lanzo at sinabing tingnan niya ang langit, lahat ng demonyong kanilang na-purify ay naglabas ng itim na enerhiya na pumaitaas sa himpapawid. Napakakapal ng enerhiya at tila nabalot ng dilim ang buong kalangitan. Ngunit hindi nagtagal nagsimulang bumaba ang lahat ng itim na aura patungo sa lupa. Naramdaman ni Bame Ing na may masamang mangyayari, sinabi niya kay Ming na hindi ito maganda. Ang Devil Force na nasa loob ng kanyang katawan ay tila hinihigop ng lahat ng Black Aura na yon. Lahat ng enerhiya ay papalapit sa kanya. Tumindig muli si Lanzo at itinaas ang kanyang espada, iniisip na kaya niyang itaboy ang itim na aura. Ngunit dahil devilish aura ito, hindi niya ito kayang itaboy gamit ang sariling katawan. Dumaan ang lahat ng aura sa kanyang katawan at dumiretso kay Ming. Agad siyang napalingon at nakita si Ming na napapasigaw habang sinisipsip ng kanyang katawan ang lahat ng aura. Sinisikap nitong sakupin si Ming ngunit may devil force na sa loob niya. Kaya't sinimula ni Ming na higupin ang aura at erefy nito, ginagawa itong bahagi ng kanyang katawan. Sa pagigting ng proseso sumigaw si Ming na ang devil force sa katawan niya ay mula sa isang devil god, ang enerhiya ng mga maliit na demonyo ay wala lang sa kanya. Nagsimulang magningning ang kanyang mga mata habang tuloy-tuloy ang pag-refine ng aura. Laking gulat ni Lanzo habang pinagmamasdan siya, nakita niyang unti-unting sinisipsip at ginagawang bahagi ng katawan ni Ming ang lahat ng itim na enerhiya habang mabilis ding tumataas ang kanyang cultivation. Maging si Bame Ing ay hindi na itago ang paghanga at sinabi na si Ming ay malapit ng mag-breakthrough.
Mula sa pagiging nasa ika-9 na antas ng Warrior Realm, mabilis na tumataas ang antas ni Ming. Habang patuloy na sumisipsip ng itim na enerhiya si Ming, mabilis ding tumataas ang kanyang cultivation. Una niyang binanggit ang ika-8 antas, kasunod ang ika-6, ika-4 at sa huli huminto ito sa ika-3 antas. Napangiti si Ming, masayang-masaya dahil naabot niya ang ika-3 antas. Bagamat hindi maganda ang kalidad ng enerhiya mula sa mga Demon Beast at masama pa ang lasa nito, sapat na raw ito para sa kanya. Hindi niya inaasahan na mararating niya agad ang ganitong antas, isang bagay na lubos niyang ikinatuwa. Lumapit si Lanso sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya. Sinagot siya ni Ming nang may kumpiyansa, sinabing nasa mabuti siyang kalagayan at hindi na kailangan mag-alala. Ikinwento rin niya na dati siyang nag-refine ng aura mula sa isang demon god na inabot ng 49 na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na minuto na absorb niya ang aura ng mga demon beast. Laking gulat ni Lanso sa narinig, tinukoy niya ang kapangyarihan ng demon god at nagtanong kung saan ito nakuha ni Ming. Nilingon niya si Beng-ing at tinanong kung ibubunyag na ba ng kanyang master ang lahat kay Lanso, ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan pati na rin ang lihim tungkol sa Divine Cloak. Sumagot si Ming, ipinaalam kay Lanso na ngayon ay iisa na ang kanilang katawan at buhay. Binanggit niya na pakakasalan niya si Lanso balang araw kaya't wala na siyang dapat itago na lihim. Pinaupo niya ito at ikinwento ang lahat mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, pati na rin ang naging papel ng pulubing tumulong sa kanya at ang pagkakatuklas niya sa Divine Cloak. Matapos niyang isalaysay ang lahat, nagpakita ng sarili si Beng-ing sa harap ni Lanso. Agad namang naaliw si Lanso, nagniningning ang mga mata sa tuwa at kinarga si Beng-ing habang hinahalikan nito sa pisngi, tila nahulog ang loob sa kanya. Tila nabigla si Ming sa naging reaksyon niya at sinabi niyang inakala niyang magugulat si Lanso sa kanyang revelasyon. Ngunit sagot ni Lanso, hindi siya nasorpresa dahil matagal na niyang alam na hindi ordinaryo ang pinagmulan ni Ming. Hindi raw niya ito binanggit noon, ngunit batid na niya na may malalim na pinanggalingan si Ming. Alam rin niya ang tungkol sa Divine Cloak at ang kapangyarihang taglay nito, na sino mang may suot nito ay may maningning na kinabukasan. Naniniwala siyang magiging dakila rin si Ming balang araw. Lumuha siya sa tuwa at yumakap kay Ming, masayang-masaya dahil hindi niya itinago ang mga sikreto sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niyang siya naman ang magbabahagi ng kanyang nakaraan. Mayroon daw siyang panata na hindi muna ito ipapahayag hanggat hindi nararating ni Ming ang top 20 ng Dragon List, ngunit ngayon sa kalagayan ni Ming, naisip niyang panahon na para sabihin ang totoo. Ipinagtapat niya na ang tunay niyang pangalan ay hindi Lanso, gumamit lamang siya ng palayaw nang pumasok siya sa Red Sun Sect. Ang totoo ang pangalan niya ay Yuling Jiao at ang palayaw niya ay Lan-er. Napangiti si Ming at sinabing magaganda ang lahat ng pangalan nito. Ngunit kahit ano paman, mananatili siyang tatawagin itong Lanso. Sinabi ni Lanso kay Ming na ngayong alam na niya ang tunay niyang pangalan, ibabahagi na rin niya ang kabuuan ng kanyang kwento. Ngunit bago magsimula, pinayuhan niya si Ming na kung sakaling mabigat ang kanyang maririnig, isipin na lamang itong isang kathang-isip na kwento. Ipinahayag ni Lanso na ang kanilang angkan ng Yu family ang kauna-unahang Golden Family ng Rosefinch Dynasty at sila rin ang pinakamakapangyarihan noong panahon na iyon. Mayroon silang 10 general, 30 opisyal na nasa unang ranggo at 6 na marquis. Ang kanilang mga ninuno ay may malapit na ugnayan sa mismong Emperor ng Rosefinch Dynasty, parang magkapatid na raw sila kung ituring. Napakalalim ng ugnayan ng pamilya Yu sa Emperor, kaya't kahit gaano kababa ang talento ng isang miyembro ng kanilang angkan, siguradong nakakapasok ito sa Rosefinch Academy. Alam ni Ming ang tungkol sa Rosefinch Academy, isa ito sa 5 pinakamalalakas na akademya sa buong mundo. Doon nag-aaral ang mga anak ng Yu family, pinapanday ang kanilang kaalaman at hindi lamang yun, kahit ang mga banal na sekta, mga Holy Land at maging ang Immortal Shrine ng Heavenly Earth ay hindi rin mailalayo sa kanilang impluensya. Napakadali para sa pamilya Yu na ipadala ang kanilang mga kabataan kahit sa mga lugar na iyon. Ngunit nagsimulang gumuho ang lahat sa panahon ng kanyang lolo. Noong panahon na naglalaban-laban ang mga prinsipe para sa trono ng Rosefinch Empire, pinili ng Yu family na suportahan ang isang partikular na prinsipe. Sa kasamaang palad, natalo ito at hindi naging emperor. Sa halip, ang nanalong prinsipe na naging bagong emperor ay itinuturing na kaaway ang buong Yu family. Dahil dito nagsimulang bumagsak ang kanilang katayuan, ang dating Golden Family ay unti-unting naging ordinaryo hanggang sa ituring na lamang silang mas mababa pa sa isang Bronze Family.
Bumaba ang moral ng kanilang angkan at naging malamlam ang dating makinang nilang pangalan. Bigla na lamang namatay ang tatlong martial arts god ng kanilang pamilya. Hindi raw alam ni Lanzo kung paano ito nangyari, basta't nawala na lang sila nang walang paliwanag. Bukod pa rito mayroon din silang 24 na martial arts saint ngunit hindi rin nila alam kung nasaan ang mga ito. Nawala ang lahat ng martial arts saint sa mahiwagang paraan, posible raw na pumunta ang mga ito sa wasteland upang lumaban sa mga barbaro o maaaring namatay na ngunit wala silang tiyak na balita ukol dito. Pagdating sa panahon ng kanyang lolo tuluyan nang bumagsak ang dating gintong pamilya ng Yu sa loob ng Rosefinch Dynasty. Ang ibang mga Golden Family ay unti-unti na ring bumababa sa hanay at kung nagpatuloy pa raw ang ganoong takbo malamang ay tuluyan nang bumagsak ang kanilang pamilya mula sa pagiging Golden tungo sa Silver. Sinubukan ng kanyang lolo ang lahat ng paraan upang muling maibalik ang karangalan ng kanilang pamilya. Inisip niyang baka maibalik ang magandang ugnayan nila sa Emperor ng Rosefinch at muling sumigla ang Yu family. Ngunit napakahirap nito, patay na ang lahat ng martial arts god at nawawala naman ang lahat ng martial arts saint, wala nang natitirang lakas ang kanilang pamilya upang muling makabangon. Hanggang isang araw ipinanganak si Lanzo at ang kanyang pinsan na si Yuling Dai sa parehong araw. Pareho silang may kakaibang katawan, si Yuling Dai ay may taglay na charming body, isang uri ng katawan na kayang akitin ng sinuman kaya't likas ang taglay nitong alindog. Samantala ang katawan ni Lanzo ay tinatawag na unsullied pure body, isang mas dalisay at sagradong katawan kumpara sa kanyang pinsan. Ayon kay Lanzo ang kanyang katawan ay higit na kapaki-pakinabang dahil kapag nakipag-dual cultivation siya sa magiging kasama niya makakaranas ito ng napakabilis na pag-angat sa cultivation habang ang katawan ni Lingdai ay para lamang sa pang-akit. Para makamit muli ang dating karangalan ng kanilang pamilya naisip ng kanyang lolo na ipakasal silang magpinsan sa mga makapangyarihang tagapagmana sa loob ng Rosefinch Dynasty. Ipinangako siyang ikakasal kay Crown Prince Jiang Taishan noong sila'y mga bata pa habang ang kanyang pinsang si Lingdai ay itinakdang mapang-asawa si Chang Zizai, isang napaka-promising na marquis. Dahil may malaking posibilidad na maging emperor ang isa sa kanila makikinabang ang buong Yu family. Kapag naging prinsesa ng Rosefinch ang alinman sa kanila muling aangat ang kanilang pamilya. Maganda ang plano ng kanyang lolo, ginamit nila ang lahat ng kanilang natitirang yaman para sa pagpapalaki sa kanila. Tinuruan sila ng wastong asal, mahusay na edukasyon at mga cultivation technique upang maging matatag ang kanilang pundasyon, lahat ay paghahanda para sa kinabukasang tinatanaw ng kanilang pamilya. Lumipas ang 10 taon na tahimik at maayos ang lahat hanggang sa sumapit ang ika-10 kaarawan ni Lanzo. Sa araw na yun tinangkang patayin siya ng isang grupo ng mga assassin. Malapit na sana siyang mamatay ngunit iniligtas siya ng kanyang tiyuhin. Kung hindi raw siya naabutan ng tiyuhin baka patay na siya. Ngunit kalaunan nang siya'y mas tumanda na diskubre ni Lanzo ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya, ang mga assassin ay ipinadala mismo ng kanyang pinsang si Lingdai. Nagulat si Ming sa mga narinig at agad niyang naitanong kung bakit may nais pumatay kay Lanzo lalo na't pinsan pa nito ang may kinalaman. Ipinaliwanag ni Lanzo na magkaiba ang kanilang mga katawan, ang kanya ay isang unsullied pure body na nagbibigay ng lakas sa kanyang partner kapag nakipag-dual cultivation siya kaya tumataas ang lakas ng kanyang partner. Samantalang ang katawan naman ng kanyang pinsan ay para lamang akitin ang mga lalaki, at sa bawat dual cultivation nito ninanakaw nito ang cultivation ng kanyang kapareha, kabaligtaran nito ng kanyang taglay na avatar. Nang malaman ng kanyang pinsan na nakatakda siyang ipakasal sa Crown Prince hindi ito natuwa. Batid nito na may malaking posibilidad na maging emperor ang Crown Prince kaya nais nitong alisin si Lanzo sa landas. Kapag siya'y namatay tiyak na ang kanyang pinsan ang papalit at makikipagkasal sa Crown Prince. Naitanong ni Ming kung ano ang naging aksyon ng pamilya ni Lanzo. Ipinaliwanag niya na wala silang magawa, ang ama ng kanyang pinsan ay isang Supreme Master at Elder ng Yu family samantalang ang kanyang ama ay isa lamang karaniwang martial arts Grand Master. Napakalaki ng agwat ng kapangyarihan ng mga ordinaryong tao sa isang Supreme Master kaya hindi ito kayang labanan ng kanyang ama. Hindi rin agad kumalat ang balita dahil malakas ang impluwensya ng kanyang pinsan. Hindi ito pinayagan ng kanyang ama na makarating sa mga patriarch ng kanilang pamilya kaya wala ring nagawa ang kanyang lolo at iba pang mga pinuno ng kanilang angkan. Hindi doon nagtapos ang lahat,
Ilang beses pa siyang tinangkang patayin ng iba't ibang tao at sa isa sa mga pagsubok na yun napatay ang kanyang ama habang inililigtas siya. Nasira ang loob ng kanyang ina sa pangyayaring yun, hindi niya nakayanan ang sakit at nagpakamatay. Naiwan siyang nag-iisa sa mundo, walang sumusuporta sa kanya. Alam niyang kapag nanatili siya sa Rosefinch Dynasty mamamatay siya sa kamay ng kanyang pinsan o ng iba pang mga tao, kaya tumakas siya at nagtago. Pagdating sa bagong lugar, sumali siya sa isang maliit na sect na tinatawag na Red Sun Sect, dala ang isang peking pangalan. Layunin niyang maging malakas harapin ang kanyang kapalaran at sulatin ang kanyang sariling tadhana. Pagkarinig ni Ming, tumawa ito at sinabing mukhang ang pinakamabuting opsyon para kay Lanso ay ang pakasalan ng Crown Prince, bakit hindi na lang ito gawin? Ngunit mariing sinabi ni Lanso na huwag niya iyong uulitin. Tanging si Ming lang ang pinanghahawakan niya ngayon at kung mag-aasawa man siya ito lamang ang pipiliin niya, hindi na siya babalik, kailangan niyang protektahan si Ming. Napangiti si Ming at sinabing nagbibiro lamang siya, hindi niya kayang iwan si Lanso sa iba. Sinabi naman ni Lanso na noong siya'y bata pa na ipagkasundo na siya kay Crown Prince Jiang Taishan. Alam ito ng pamilya ni Crown Prince at opisyal ang kasunduan pero hindi pa ito nakansela. Kaya hanggang ngayon siya pa rin ang fiancé nito. Ito ang dahilan kung bakit pilit siyang lumalayo kay Ming. Takot siyang malaman ni Crown Prince ang tungkol sa kanila dahil kapag nalaman niya ang ugnayan nila, walang lugar sa bansa na hindi sila kayang matagpuan at patayin. Sinabi ni Ming na hindi naman kailangang katakutan ang Crown Prince. Gaano ba talaga ito kalakas? Bakit hindi nila harapin pati na rin ang mga emperor ng Rosefinch Dynasty dahil handa siyang harapin ang lahat? Ngunit pinatigil siya agad ni Lanso at sinabing tumahimik na ito. Tinanong ni Lanso kung alam ba ni Ming kung ano ang mga kwalifikasyon ng Crown Prince at gaano nakalayo ang narating ng kanyang cultivation. Sagot ni Ming, bilang prinsipe ng Rosefinch Dynasty marahil ay taglay nito ang isang legendary divine body. Ngunit hindi niya tiyak kung gaano kabilis ang pagtaas ng cultivation nito, posibleng nasa Grandmaster stage pa rin ito. Tumango si Lanso at sinabing tama ang kanyang hinala. Taglay ng Crown Prince ng Rosefinch ang isang espesyal na katawan na gaya rin ng pagmamay-ari ng prinsesa ng kanilang lahi. Naging martial arts dominator na ito sa edad na 20 at simula noon ay lumipas na ang maraming taon, kaya tiyak na mas malakas pa ito ngayon. Narinig din ni Lanso na sumali ito sa Internal Sacred Mountain Sect. Ayon sa kanya, baliw ito sa cultivation at nais pa nitong magtatag ng sarili nitong relihiyon upang maging isang Diyos. Kapag naisakatuparan nito magkakaroon ito ng maraming tagasunod. Nagulat si Ming sa mga narinig, totoong naging dominator ito ng martial arts sa murang edad na 20 at napaka-impluwensya at makapangyarihan nito. Ngunit hindi nagpadaig si Ming, buo ang loob niyang sa edad na 20 ay magiging martial arts dominator din siya at malalampasan pa ito. Nais din niyang malaman kung ano ang nangyari sa pinsan ni Lanso. Ngayong wala na siya sa Rosefinch Dynasty, posible bang pakasalan na ng kanyang pinsan ang Crown Prince? Ngunit ayon kay Lanso, wala na siyang balita mula roon simula nang tumakas siya. Wala pa ring kumpirmadong balita ukol sa pagpapakasal ni Changzi at ng kanyang pinsan. Ngunit naniniwala siyang dahil sa taglay nitong katawan na may kapangyarihang umakit, posible itong gamitin para makuha si Taishan, hindi malayong mangyari ang kasal sa hinaharap. May isa pang tanong si Ming. Kung ang ama ng pinsan nito ay isang napakalakas na Supreme Master, bakit hindi na lang ang kanyang pinsan ang pinagkasundo sa Crown Prince? Dito na ipinaliwanag ni Lanso na dati ay hindi rin niya maintindihan kung bakit yun ang naging desisyon. Ngunit isang araw habang nasa library nakatagpo siya ng isang sinaunang aklat. Nakasaad doon na posible palang mailipat ang isang holy body sa ibang katawan, ngunit kailangang gawin ito sa edad na 10. Kapag umabot sa edad na yon ang isang batang may banal na katawan, maaaring alisin mula sa kanya ang avatar nito at ilipat sa ibang katawan. Mamamatay ang orihinal na may-ari pero magigising ang avatar sa panibagong katawan. Napaisip si Ming at sinabing napakatalino ng pinsan nito, ngunit higit pa roon ang katalinuhan ng kanyang ama. Tiyak na ang plano nito ay alisin ang banal na avatar sa katawan ni Lanso sa edad na 10 at ilipat ito sa anak nitong babae. Sa gayon magkakaroon ng dobleng avatar ang kanyang pinsan, magiging taglay nito ang kapangyarihang umakit ng mga lalaki habang kaya ring mag-dual cultivation para mapalakas ang sarili. Dahil kung gagamitin ng pinsan ni Lanso ang kanyang katawan para akitin ang Crown Prince at piliting makipag-isa sa kanya, hindi ito tatanggapin bilang prinsesa kundi ituturing lamang bilang laruan.
Si Jiang Taishan ay hindi kailanman papayag na makipag-dual cultivation sa isang tulad niya lalo na't ang nais nito ay mapabilis ang kanyang cultivation gamit ang isang tunay na holy body. Alam ni Ming na si Jiang Taishan ay masyadong porsigido sa pagpapalakas kaya alam niyang walang saysay ang plano ng pinsan ni Lanso. Kinumpirma ni Lanso na totoo ang lahat ng sinabi ni Ming, aniya yun mismo ang dahilan kung bakit siya tumakas mula sa Rosefinch Dynasty. Tinuring niyang isang malaking swerte ang kanyang pagkatakas dahil tuwing nasa panganib siya ay may dumadating para iligtas siya. Bago pa man siya sumali sa Red Sun Sect may mga misteryosong anino na palaging sumusulpot para tumulong sa kanya kahit hindi niya alam kung sino ang mga ito. Ngunit nang makapasok siya sa Red Sun Sect tuluyan nang nawala ang mga aninong iyon. Hinala ni Ming posibleng namatay na ang mga anino nang pumasok na si Lanso sa Red Sun Sect kaya wala na ang mga ito para tulungan siya. Dahil dito sinabi ni Ming na kailangan niyang madaliin ang kanyang cultivation, kailangan niyang maging sapat na malakas para maprotektahan si Lanso lalo na't maraming makapangyarihang nilalang ang gustong saktan nito. Kaya't napatunayan niyang dapat niyang palakasin ang sarili sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Ming si Beiming kung may natatandaan ba ang matandang pulubi sa kanyang alaala kung minsan ba nitong nakasalamuha ang isang may banal na katawan tulad ni Lanso. Tugon ni Beiming wala raw ibang unsullied holy body sa buong mundo kundi si Lanso. Siya lamang ang natatanging tagapagdala ng ganoong uri ng katawan. Habang iniisip ito ni Ming na pagtanto niya ang tatlong disciple ng Swordpool Sect, alam ng tatlong iyon ang unsullied holy body ni Lanso at kung malalaman din ni Taishan ang tungkol dito, tiyak na pupunta ito upang hanapin si Lanso. Alam ni Ming na hindi pa niya kayang harapin ang kapangyarihan ng isang tulad ni Taishan. Kung matuntun sila nito silang dalawa ni Lanso ang mapapahamak kaya kailangan muna niyang alisin sa landas ang tatlong disciple ng Swordpool bago pa nila mailabas ang impormasyong yun. Tumayo si Ming at tinawag si Lanso sinabing tila malaki na ang nabawi nitong lakas at inanyayahan niya itong bumalik. Nagulat si Lanso at nagtanong kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ni Ming na sa naging laban nila laban sa mga demonyo malaki ang pinsalang natamo ng lahat. Bagamat si Lanso ay may banal na katawan ang tatlong tao mula sa Swordpool Sect ay wala kaya tiyak na uubos na ang kanilang lakas. Nakita niya ito bilang pagkakataon, habang pagod pa ang tatlo dapat na silang balikan at wakasan upang hindi na makapagsalita pa ang mga ito. Ikinwento ni Ming na alam ng tatlong disciple ng Swordpool Sect ang tungkol kay Lanso na siya ay may unsullied holy body. Kapag nailabas nila ito sa iba tiyak na malalaman nito ni Crown Prince Taishan at kapag nangyari yun tiyak na susundan sila nito at papatayin. Kaya't napagpasyahan ni Ming na dapat nilang unahan ang tatlo at patayin. Alam niyang nanghihina pa ang mga ito matapos makipaglaban sa mga demonyo kaya magiging madali para sa kanila na tapusin ang laban. Sa kabilang dako pinakita ang eksena ng tatlong disciple na nanghihina. Sumandal ang mga ito sa naglalakihang mga bato halatang napapagod sa pakikipag laban sa mga demon force at demon beasts. Isa pa sa kanila si Tu Sheng ay nawalan pa ng braso matapos makipaglaban sa napakaraming mga demon beast. Aniya butit kamay lamang niya ang naputol, narinig daw niya sa kanyang master ang tungkol sa demon realm at sa kapangyarihan nito at ngayon lang niya nakita kung gaano katindi ang panganib ng mga demonyo sa lugar na ito. Sabat ni Dingbo kung hindi dahil sa mga espesyal na gamit na bigay ng kanilang mga master siguradong wala na sila ngayon, lahat sila ay pinatay na sana ng mga demonyo. Idinagdag ni Xiang Fei na kahit may dalang espesyal na armas hirap pa rin sila kaya't malamang ay patay na si Ming at ang dalaga, pinatay na marahil ng mga demonyo. Tugon ni Tu Sheng wala siyang pakialam kung buhay pa si Ming o patay na, ngunit ang ikinalulungkot niya ay hindi nila nakuha ang dalagang may unsullied holy body. Kung nakuha lang nila ito malaki ang itutulong nito sa kanilang cultivation. Idinagdag pa ni Dingbo na may nabalitaan siyang prinsesa mula sa Rosefinch Dynasty na nawala ilang taon na ang nakalilipas, engaged daw ito noon sa Crown Prince at may unsullied holy body rin, posible raw na si Lanso ang prinsesang yun. Sang-ayon si Xiang Fei kung totoo yun malaki ang pakinabang nila, kahit hindi nila mahuli ang babae sapat na ang impormasyon upang gantimpalaan sila ni Taishan dahil malaki ang posibleng premyo. Habang nagpapahinga ang tatlo biglang umatake si Ming gamit ang martial coins. Tumalbog ang atake ni Ming kay Xiang ngunit nagawa nitong iligtas ang dalawa. Hindi inaasahan ni Xiang na babalik pa si Ming, akala niya ay napatay na ito ng mga demonyo. Ngunit binigyang diin niya na malaki ang pagkakamali ni Ming sa paggamit ng martial coins laban sa kanila.
Sumang-ayon si Ming at sinabing tama ito, sa tuwing gumagamit siya ng martial coins malaki ang nauubos na ki energy. Bukod pa rito diretso lamang ang direksyon ng atake kaya't madaling iwasan. Alam niyang hindi sapat ang dalawa niyang martial coins ngunit hindi yun ang kanyang layunin. Paulit-ulit siyang naglabas ng martial coins at inihahagis sa direksyon ng mga kalaban. Nagulat ang tatlo, bakit patuloy siyang umaatake gamit ang paraang alam niyang hindi epektibo tila isang kalokohan. Ngunit bigla nilang naunawaan ang totoo. Sa gitna ng tensyon sumigaw si Ziyang Fei at ipinaliwanag na hindi sila inaasinta ni Ming. Bagkus ang layunin niya ay likhain ng malalakas na pagsabog gamit ang martial coins upang marinig ito ng iba pang mga demonyo at akitin silang dumating sa lugar. Nangyari nga ang eksaktong plano ni Ming, maraming demon beasts ang dumating matapos marinig ang sunod-sunod na pagsabog ng martial coins. Nagsimulang tumawa si Ming habang nagsalita tila huli na ang lahat para sa kanila at napalibutan na sila ng mga demon beast. Sinabi ni Xiang Fei na tila nababaliw na si Ming dahil sa dami ng naakit na demonyo tiyak pati sila ay mamamatay. Ngunit sagot ni Ming hindi siya ganoong klaseng hangal dahil mayroon na siyang nakahandang plano. Tinawag niya si Lanso na agad naglabas ng kanyang key power, pinalibutan nito si Ming ng proteksyon at nang sila ay tumayo ng magkasama hindi sila nilapitan ng mga demon beasts. Sa halip ang mga halimaw ay lumapit sa kabilang panig kung saan naroroon ang tatlong kalaban. Kumuha si Ming ng isang mansanas at iniabot ito kay Lanso. Habang kumakain sinabi ni Ming na mas mainam na panoorin na lamang nila ang laban habang nagre-relax. Nagtaka si Lanso dahil sa limitado na kakayahan ng mga kalaban dapat ay patay na sila sa kamay ng mga demon beast, ngunit malamang may itinatago pa ang mga ito, mga lihim na armas na nagpapalakas sa kanila. Sumang-ayon si Ming yun nga ang dahilan kung bakit hindi niya direktang inatake ang tatlo. Alam niyang bagsak na ang kalagayan ng mga ito pero kung may mga natitira pa silang alas tiyak na gagamitin nila yun kapag napilitan. Sa ganitong paraan makikita nila kung anong tunay na lakas ang kanilang kakaharapin. Habang patuloy ang laban sinalakay ng isang demon beast si Ding Bo. Si Tu Sheng naman ay hirap na rin kaya tinawag niya si Xiang Fei sinabihang panahon na para gamitin ang talisman na ibinigay ng kanilang master. Hindi na dapat itinatago pa, kung hindi mapapatay sila ng mga halimaw. Sinabi ni Xiang Fei kay Ming na sinadya talaga nito ang lahat upang pilitin silang gamitin ang kanilang mga lihim na sandata. Kinuha ni Xiang Fei ang talisman mula sa kanyang master at ipinaliwanag na ipapakita niya kung gaano kalayo ang agwat ng lakas ng mga estudyante mula sa Holy Land kumpara sa isang maliit na sect gaya ng Red Sun Sect. Tinawag niya itong 10,000 Sword Talisman, pag-activate niya lumitaw sa ere ang napakaraming espada, 10,000 espada. Namangha si Lanso at sinabi kay Ming na ito ay isang napakabihirang kasanayan na tanging mga elder ng Sword Pool Sect lamang ang nakakagawa. Mahirap ito i-refine at sobrang lakas ng talisman, dahil hawak ito ng tatlo ibig sabihin ay hindi sila ordinaryong estudyante ng Sword Pool. Ipinadala ni Xiang Fei ang lahat ng espada pababa sa mga demon beast at sa isang atake lamang ay napaslang ang lahat ng halimaw. Napanganga si Ming sa gulat dahil noong sila ang nakipaglaban uminom siya ng 30 refining pills para lang maibalik ang enerhiya. Ginugol ang 45 minuto upang buuin ang isang malaking formation at kahit tumulong si Lanso wala silang nagawa na ganito kalupit. Ngunit si Xiang Fei isang talisman lang ang ginamit at pinatay ang lahat ng demonyo, talagang napakalakas ng lalaking ito. Ngunit ayon kay Ming mabuti na lamang at ginamit na ni Xiang Fei ang kanyang talisman upang patayin ang mga demon beast. Hindi na niya inaasahang magagamit pa yun muli dahil kung ginamit yun laban sa kanya wala siyang magiging panalo, tiyak na mamamatay siya. Lumapit si Xiang Fei at hinarap si Ming tinuligsa ang lahat ng nangyari. Sinadya ni Ming na pilitin sila upang gamitin ang kanilang huling talisman. Gusto nitong malaman ang kanilang mga limitasyon, na ngayon ay nakita na. Hinamon siya ni Xiang Fei handang tapusin ang laban. Hinugot naman ni Ming ang kanyang Dragon Sword na tila hindi pa rin nauunawaan ng mga ito ang tunay nilang sitwasyon, sa lugar na yun ang tunay na hunter ay siya lamang. Tinawag ni Ding Bo si Ming na arogante at nagpas siyang turuan ito ng leksyon. Mabilis siyang sumugod para umatake gamit ang kanyang espada ngunit humarang si Lanso sa pamamagitan ng kanyang flash step. Sa kabilang banda gumamit sina Tu Sheng at Xiang Fei ng kanilang espesyal na galaw ang Shadow Snake Slash. Gumamit naman si Ming ng flash step upang umiwas,
Itinaas ni Ming ang kanyang kamay upang umatake habang ipinapaliwanag na magkaugnay ang vitality at strength. Kapag may kontrol siya sa kanyang katawan, kaya niyang gawin ang kahit ano. Kapag nilaan niya ang buong ki sa kanyang mga braso, kaya niyang magpalabas ng matinding lakas. At ganoon nga ang ginawa niya, inipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga braso at gumawa ng napakalakas na slash. Hindi ito na ipagtanggol ni Tu Sheng at Xiang Fei kaya bumagsak sila sa lupa at nagkalamat ang lupang kanilang tinapakan. Hindi makapaniwala si Xiang Fei, tinanong kung paano naging posible ito. Galing si Ming sa isang maliit na sekta sa probinsya samantalang sila ay mga estudyante ng sword pool, paano siya nagkamit ng ganitong lakas, paanong nilampasan niya ang kanilang kapangyarihan. Sumang-ayon si Tu Sheng na alala kung paano nila unang nakilala si Ming na nasa ika-9 na antas lamang ng warrior rank at ngayon nasa ika-3 antas na ito. Wala pa siyang nakitang ganito kabilis na cultivation na katulad nito. Lumapit si Ming at sinabi sa kanila na marahil yun na ang kanilang huling mga salita, maliban na lang kung may nais pa silang ipahayag. Tumindig naman ang dalawa at sinabing sila ay mararangal na estudyante ng sword pool at balang araw ay magiging holy son. Buo ang tiwala ng kanilang master sa kanila kaya hindi sila basta mamamatay ng ganoon lang, lalaban sila hanggang huli. Gumamit si Ming ng two appearance swordplay at gumawa ng yin-yang killing array sa likuran niya. Ipinahayag niya na matagal nang itinakda ang kamatayan ng mga ito sa lugar na ito. Alam na nila ang kanilang kapalaran ngunit kahit ganoon hindi pa rin sila nagmamakaawa. Aniya, anong saysay ng kayabangan kung hindi ka man lang mililigtas nito? Sa isang iglap lumusat si Ming sa gitna ng dalawa, nag-iwan ng isang mabilis na slash at pinaslang ang dalawa sa mismong lugar kung saan sila nakatayo. Pagkabagsak ng dalawang katawan matapos mapatay, sumigaw si Ding Bo sa kanila puno ng galit at pagkabigla. Agad na sinugod ni Ding Bo si Ming upang makapaghiganti sa kanyang dalawang kasamahan. Ngunit bago pa siya makakilos, ibinaon na ni Lanso ang kanyang espada patungo sa katawan nito. Sa isang iglap nagsimula ng magyelo ang buong katawan ni Ding Bo, naging parang estatwa, hirap nang gumalaw dahil sa paninigas ng katawan nito. Tahimik ngunit matalim ang tinig ni Lanso habang nakatingin sa nagyelong katawan ng kalaban, tinuruan niyang hindi dapat ito lumingon sa iba habang nakikipaglaban. Hindi niya alam kung sobrang arogante ba ito o sadyang hangal, sapagkat dapat buo ang isipan sa gitna ng labanan, ang atensyon ay nakatuon lamang sa pangunahing kalaban lamang. Tahimik ngunit matalim ang tinig ni Lanso habang tinititigan ng nagyelong katawan na sinabihang hindi dapat lumilingon sa iba habang nakikipaglaban, lalo na kung buhay ang nakataya. Tuluyang binalot ni Lanso ng yelo ang katawan ni Ding Bo at nang ito'y bumagsak, agad na nagkapira-piraso ang kanyang katawan at namatay siya sa lugar na yun. Kinuha ni Lanso ang storage ring ni Ding Bo at iniabot ito kay Ming, habang si Ming naman ay nagpahayag na wala nang kailangang sabihin pa dahil bihasa na siya sa ganitong bagay, na nakuha na niya ang mga storage ring ng dalawa kasabay ng kanilang pagkamatay, pati na rin ang lahat ng sandata na dala ng mga ito. Tiniyak ni Ming na ang mga ito ay tunay na mga estudyante ng Sword Pool Sect, mga estudyante ng Holy Land, dahil ang lahat ng gamit na kanilang dala ay dekalidad. Tansya niya na ang kabuuang halaga ng mga gamit na iyon ay aabot sa halagang katumbas ng 50,000 martial coins. Subalit bukod doon, wala nang ibang mahalagang bagay na taglay ang mga ito. Tanging ang kailangan na lamang nilang gawin ay mabuhay ng 1 buwan sa loob ng lugar na iyon upang makapasa sa pagsubok. Pagkaraan ng 1 buwan, ipinakita ang tagpo kung saan nakatayo sina Ming at Lanso habang lumalabas ang mga sinag ng liwanag sa kanilang paligid. Sila ay na-teleport pabalik sa harapan ng Elder na siyang nagpadala sa kanila sa Demon Realm bilang bahagi ng kanilang pagsubok. Binati sila ng Elder at ipinaabot ang kanyang pagbati sa matagumpay nilang pagpasa. Ipinahayag nito na simula ngayon ay malaya na silang makapasok sa loob ng cavern at magamit ang lahat ng yamang naroroon. Dinala sila ng Elder sa tunay na bahagi ng cavern kung saan naroroon ang lahat ng mga resources at kapansin-pansin ang kagandahan ng tanawin sa lugar na iyon. Napansin ni Ming ang kaibahan nito sa lugar na kanilang pinanggalingan, ang Demon Realm, kung saan ang kapaligiran ay kulay abong, malungkot at mapanganib. Ang bagong lugar ay kaaya-aya at puno ng potensyal. Ipinakita rin ng Elder ang 2 Red Sun token na maaari nilang gamitin kahit kailan upang makapasok sa cavern na hindi na kailangan pang muling sumailalim sa anumang pagsubok. Kahit nasaan man sila, maaari nilang gamitin ang token upang direktang makapunta sa lugar na ito. Hiniling ng Elder na idikit ni Ming ang token sa kanyang noo at gamitin ang kanyang key upang i-refine ito.
Sa paggawa nito makikita ni Ming ang buong mapa ng cavern pati na rin ang kabuuang dami ng resources na naroroon. Nang isagawa ito ni Ming lumitaw sa kanyang harapan ang mapa na nagpapakita ng napakalaking lugar na may maraming bahagi na maaari niyang mapuntahan upang mag-cultivate. Napahanga siya sa lawak at potensyal ng lugar at binanggit na tanging isang martial arts god lamang ang maaaring makalikha ng ganoong kalawak na lugar. Napansin din ni Ming na maraming resources pa ang hindi nagagalaw ng iba kaya't maaari pa nilang gamitin ang mga ito. Ipinaabot niya kay Lanzo na kung sakali mang magkahiwalay silang dalawa balang araw maaari nilang gamitin ang teleportation array upang magkaroon ng pagkakataong makipagkita. Dahil pareho na silang may Red Sun token alam nilang maaari na silang bumalik sa cavern kahit kailan at kahit nasaan man sila. Ngunit binanggit ni Lanzo na para makagawa ng maliit na teleportation array kinakailangan nila ng 50 martial arts coins at malinaw na wala siyang ganoong halaga. Naiintindihan nito ni Ming at agad na nagpasyang siya na ang magbibigay ng mga coin upang magamit nila ang teleportation anumang oras. Sa ngayon napagdesisyonan nilang bumalik muna dahil tapos na ang kanilang training at kailangan nilang iulat ang lahat sa kanilang chief, lalo na ang tungkol sa pagdating ng mga disciple mula sa Swordpool sect. Sumang-ayon si Lanzo at nagmadali silang bumalik ng diretsyo sa kanilang chief. Pagdating nila sa harapan ng chief isinalaysay ni Ming ang lahat ng kaganapan sa loob ng Demon Realm. Sa kanyang isipan sinabi niyang ibinahagi niya ang lahat. Maliban na lamang sa katotohanang si Lanzo ay may taglay na unsullied holy body at maling pangalan ang ibinigay nito. Matapos marinig ang ulat inamin ng chief na naging pabaya siya at dapat sana'y nabantayan ang insidenteng yun. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas nang mawala ang Red Sun token mula sa kanilang pag-aari at hinala niyang si Master Guang ang nakakuha nito. Malamang ay ginamit yun ni Master Guang upang ipadala ang mga estudyante ng Swordpool sect sa loob ng cavern. Nilinaw ni Chief na hindi kailangang masyadong mag-alala dahil kahit pa mayroon si Master Guang ng Red Sun token hindi ito mahalaga. Maaari niyang ipadala ang kahit sino sa Demon Realm ngunit kailangang makapasa ang mga ito sa pagsubok. Dahil sina Ming at Lanzo ay nakapasa na may karapatan na silang direktang makapasok sa Red Sun Cavern. Ipinahayag ni Lanzo ang kanyang hinala na si Sun Bohu ang nasa likod ng lahat ng ito. Bilang isang estudyante ng Swordpool sect pinaniniwalaan niyang si Sun Bohu ang nagdala ng kanyang mga kasamahan upang ipapatay sila. Dahil lahat ng ito ay may koneksyon sa Swordpool sect tinanong niya ang chief kung ano ang dapat gawin sa kanila. Mabilis na tumugon ang chief na anuman ang mangyari hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Dapat panatilihin ng lihim na sa loob ng Red Sun Cavern ay nakasalubong nila ang 3 disciple ng Swordpool sect, sina Xiang Fei at ang 2 pa. At napilitan silang patayin ang mga ito. Kapag nalaman nito ng Holy Land tiyak na hindi nila palalagpasin ang insidente lalo't mahalagang disciple ang mga ito. Ipinaalala ng chief na wala pa sa antas ang Red Sun sect upang humarap sa Holy Land. Kung dumating ang isa sa kanilang master na may dominator level maaaring mawasak ang buong sekta. Sumang-ayon si Ming at kinilala ang tama ng mga sinabi ng kanilang chief. Bagamat si Ming ay isang bodyguard ng Marquis at magiging estudyante ng Dongqi Academy at si Lanzo naman ay umabot na sa antas ng isang martial arts master malinaw sa kanilang dalawa na sa kabila ng kanilang mga tagumpay napakalayo pa rin ang agwat ng kanilang lakas kung ikukumpara sa kapangyarihan ng Holy Land. Hindi nila kayang tapatan ang mga ito kaya't kinakailangan nilang manatiling mahinahon at mapagpakumbaba dahil kung hindi tiyak na mauuwi sa pagkawasak ang Red Sun sect, sa puntong yun sinabi ng chief na hindi sapat ang mga salitang yun, higit pa roon kailangan na nilang tumakas lisanin ng Red Sun sect at huwag nang magpakita rito. Sapagkat kapag dumating ang mga tao ng Swordpool sect hindi nila magagawang protektahan ang dalawa. Kaya't kailangang tumakas sina Ming at Lanzo habang may pagkakataon pa. Ipinahayag ni Chief kay Lanzo na nakausap na niya si Gao Fengxian tungkol sa bagay na ito at napagkasundo ang ipadala si Lanzo sa Xuanshan Holy Land. Doon maaari siyang magtago at dahil ito rin ay isang banal na lugar tiyak na hindi siya aatakihin ng mga mula sa Holy Land. Bukod pa rito may pagkakataon din siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at higit pang magpalakas sa kanyang cultivation. Mahirap makapasok sa Xuanshan Holy Land at naging isang malaking pagsubok para kay Chief ang makakuha ng entry pass para kay Lanzo. Kaya't pinaalalahanan niya ito na sulitin ang pagkakataon mag-aral ng mabuti at palaguin ang sarili. Kasabay nito inutusan din ng Chief si Ming na tapusin na ang kanyang paghahanda para sa Dongqi Academy agad na magtungo roon at kunin ang kanyang admission.
Sa loob ng Dongqui Academy tiyak na hindi siya susundan ng mga kalaban. Ayon sa kanya malaki ang potensyal ng dalawa at sa Red Sun Sect nakuha na nila ang lahat ng kaalamang maaaring ibigay ng isang mababang uri ng sekta, panahon na para lumabas sila at mas lalo pang lumakas. Ngunit nagpahayag ng pagkabahala si Lanzo dahil tila ibinubukod siya ng chief sa Xuanshan Holy Land na nangangahulugang maihihiwalay siya kay Ming. Ngunit agad siyang pinatahan ni Ming at sinabing hindi ito dapat ipag-alala, ilang taon lamang ang kailangang tiisin. Bukod pa roon maaari naman silang magtagpo kada buwan sa cavern area ng Red Sun Sect gamit ang kanilang token upang mag-teleport. Sumang-ayon si Lanzo at sinabing magkikita sila kada buwan. Sinabi naman ng chief na ngayong malinaw na ang lahat magpapadala na siya ng mensahe kay Gao Fengxian upang may pagbigay alam sa mga tao ng Xuanshan Holy Land. Si Lanzo ang unang ipapadala roon at magpapadala ang Xuanshan Holy Land ng sugo upang sunduin siya. Inutusan sila na maging handa para sa pagdating ng mensahero kinabukasan. Sa sumunod na tagpo ipinakita si Sun Guang, lumapit sa kanya ang kanyang anak at sinabi na sina Lanzo at Ming ay nakabalik na samantalang wala nang ibang nakalabas mula sa Demon Realm. Laking gulat ng ama at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nasaan ang tatlong henyo mula sa Sword Pool Sect? Bakit hindi sila nakabalik? Sa labis na takot sinabi ng anak sa kanyang ama na tuluyan na silang mapapahamak. Siya ang nagdala ng tatlong estudyanteng yun doon at ang mga ito ay inaasahang magiging mga Holy Son ng Holy Land. Kung sila'y bumalik upang makapaghiganti wala na tayong kaligtasan papatayin nila tayong lahat. Sinabi ni Huang na siya ang nagdala sa tatlong yun kaya siya ang pinakamasama ang lagay ngayon. Kung may maghihiganti tiyak na siya ang pagbubuntunan ng sisi. Ngunit paano mamatay ang tatlong yun gayong mas higit ang kanilang talento kaysa kina Lanzo at Ming? Maaaring pinatay sila ng dalawa ngunit mahirap paniwalaan yon sapagkat tunay ngang napakatalino at makapangyarihan ng mga yon. Ayon kay Master Sun Guang wala na silang magagawa nangyari na ang dapat mangyari. Naniniwala siyang pinagtulungan nga nina Lanzo at Ming ang tatlo at wala na ang mga ito. Dapat nang tapusin ang usapin dito at walang dapat makaalam pa. Pinayuhan niya ang anak na huwag itong banggitin kahit sa Sword Pool Sect. Ngunit tumutol si Sun Boho at sinabing hindi basta-basta ang tatlong namatay. Hindi sila aso't pusa lamang kundi ang mga pinakakinikilalang henyo ng Sword Pool Sect, tiyak na darating ang mga elder upang hanapin sila. Ang mga yon ay itinakdang maging mga banal na anak ng Holy Land kaya't labis ang pagkatuwa ng mga elder sa kanila. Sabi ni Huang wala na silang ibang pagpipilian, kailangang sabihin na nila ang totoo sa mga tao ng Sword Pool. Ngunit bago pa man sila humarap dapat muna silang humanap ng isang alay, isang taong pagbubuntunan ng lahat ng sisi. Sapagkat kung sila ang umako ng lahat ng kasalanan tiyak na mamamatay sila. Natawa si Sun Boho at sinabing kung ang hanap nila ay isang alay ay may naisip na siyang isa. Maaari nilang sabihin na ang chief ng Red Sun Sect si Master Shenzhou ang pumatay sa tatlo. Ayon sa kanya batay sa pagkakakilala niya sa mga tao ng Sword Pool tiyak na pupunta ang mga yon at papatayin si Chief Shenzhou. Sa kanyang pagkamatay maaari nang pumalit bilang chief ang ama niyang si Sun Guang, sa paraang yun maipapasa nila ang sisi. Ngunit sinabi ni Master Sun Guang na hindi ganoon kadaling malinlang ang mga tao ng Holy Land, hindi sila basta maniniwala sa salita lamang, kakailanganin nila ng matibay na ebidensya. Kung wala silang maipakitang patunay wala ring saysay ang lahat ng ito. Hindi nila basta-basta matrap si Master Shenzhou, kailangang maayos ang pagkakaplano para mabilanggo rin si Ming sa parehong kaso. Nagpahayag naman si Huang Yuanqi na ang kanilang pamilyang Huang ay may isang matandang pamamaraan, isang teknik na nagbibigay kakayahang kopyahin ang mukha ng kahit sino, natutunan na rin niya ito. Ipinahayag niyang isusuot niya ang mukha ni Chief Shenzhou pati na rin ang kanyang kasuutan at aaminin sa harap ng lahat ang mga kasalanan. Kasabay nito i-record nila ito gamit ang imprinting stone bilang ebidensya para sa Holy Land. Ngunit sinabi ni Master Sun Guang na hindi pa rin sapat ang ganoon. Ipinag-utos niya na gumawa ng isa pang hakbang, isang plano na mag-uudyok sa iba na maniwala na ikakalat ang ideya sa isipan ng lahat. Ang tatlong batang lalaki mula sa Holy Land ay naparito at pinaslang daw ng chief ayon sa kumakalat na bulong-bulungan, yan ang chismis na ipinapakalat nila. Sa sumunod na tagpo ipinakita ang kantin ng Red Sun Sect,
Nakaupo roon sina Ming Lansu at ang tatlo pa nilang martial arts brothers at kasalukuyang nagsasagawa ng pamamaalam na selusalo. Inangat ni Ming ang kanyang baso at sinabing nangyari na ang hindi inaasahan kaya't kailangan na nilang umalis. Kasama ni Ming si Lanso at sabay nilang iiwan ang Red Sun Sect. Hindi sila agad makakabalik kaya dapat na ituring ng kanilang mga kasamahan ang pagkain iyon bilang huling handog ng pamamaalam. Iyon na rin ang huli nilang pagsasalo ng pagkain, ngunit umaasa pa rin si Ming na sa hinaharap ay muli silang magkikita. Sinabi naman ng mga disciples sa kanila na kung aalis man sila tiyak na may mabigat na dahilan. Buo ang suporta nila sa desisyong ito at hindi na sila magtatanong pa. Hiling lang nila na saan man makarating sina Ming at Lanso ipagpatuloy lamang nila ang kanilang cultivation at pag-aaral. Sa sandaling yun ay bumukas ang pinto at dumating si Rit Ianzao na may kasamang pagbibiro. Ani niya may malaking handaan pala at walang nagsabi sa kanya, alam naman ng lahat na kilala siyang hari ng libreng pagkain. Lumapit siya kay Ming at sinabing mukhang nakalimutan siya nito, naalala pa raw niya ang huli nilang laban sa isang kompetisyon. Ngunit ngumiti si Ming at sinabing hindi siya kailanman makakalimutan, may nakahanda raw talagang mesa para sa kanya at maraming pagkain ang naghihintay. Nagtawanan ang lahat at sinabi ng iba na inaasahan na nilang darating si Rit Ian kaya't sinabihan ni Ming na maghanda ng karagdagang upuan. Umupo rin si Rit Ian sa mesa tumawa at sinabi magsimula na tayo agad. Subalit biglang may dumating na espada na lumilipad mula sa likuran. Agad itong sinalo ni Ming at hinawakan gamit ang kanyang kamay habang tumingin sa pinanggalingan. Nagtanong siya kung sino ang sumusubok na umatake sa kanya. Pumasok sina Yuan Qihuang at Sun Bohu sabay sabing napakatapang talaga ni Ming. Paano raw niya nagawang patayin ang tatlong disciple ng sword pool? Nakalimutan na raw nito ang kanyang kalagayan at hindi nito alam kung sino ang pinatay nito. Ang tatlong yun ay mga henyo ng sword pool at tiyak na maghihiganti ang mga elder sa kanilang pagkamatay. Ngumiti si Ming at sinabi na mukhang nasobrahan niya ng hampas si Sun Bohu noong nakaraan at naapektuhan na pati ang utak nito. Sinisisi siya nito ngayon ngunit hindi niya kayang pumatay ng tatlong disciple ng Holy Land. Hindi pa siya ganoon kalakas at bukod doon ni minsan ay hindi niya pa raw nakita ang mga taong yun. Ngunit sumabat si Sun Bohu at sinabing tigilan ang pagbibida ni Ming, patay na ang tatlong disciple ng Holy Land sa cavern area ng Sun Sect at ngayon ay nagsasabi itong wala siyang alam. Sumagot si Huang at sinabi kay Sun Bohu na si Ming ay nasa ika-rank 33 lamang at isang martial arts warrior. Paanong magagawa ni Ming na patayin ang mga yun gayong galing sila sa Holy Land at lubhang malalakas? Hindi raw niya iniisip na si Ming ang may kagagawan. Kung may pumatay man sa tatlong henyo, tiyak na may mas makapangyarihang nilalang na nasa likod ni Ming, isang taong tumulong sa kanya upang magawa iyon. Habang ang ibang mga batang disciple sa canteen ay nagsimulang magbulungan, nagtanong ang isa sa kanila kung totoo nga bang pinatay ni Ming ang tatlong disciple ng Holy Land. Agad naman itong sinaway ng isa pa at sinabing huwag magkalat ng walang basihang sabi-sabi dahil hindi raw ganoon kalakas si Ming upang mapatay ang mga henyo ng Holy Land. Ngunit may isang sumabat na bagamat hindi si Ming ang gumawa, si Chief Shenzhou ay kayang gawin yon. Palagi raw kasi itong nasa tabi ni Ming at lagi siyang pinapaboran, kaya kung para sa kaligtasan ni Ming posible raw na si Chief mismo ang pumatay sa tatlong estudyante ng Holy Land. Habang sinasabi ito ng mga disciple, tuwang-tuwa sina Sun Bohu at Yuan Qi sa kinalabasan ng sitwasyon. Ayon sa kanilang iniisip, maayos ang pagkakaganap ng lahat ayon sa plano. Mabilis na kumalat sa mga estudyante ang tsismis na si Chief ng Red Sun Sect kasama si Ming ang may kagagawan sa pagkamatay ng tatlong disciple ng Holy Land. Tumayo si Ming sa gitna ng galit at sinabing hindi niya kilala ang tinutukoy nilang si Siang at ni minsan ay hindi siya nakasalubong ng sinuman sa mga iyon. Kung hindi nila nakita, paano nila masasabi na may pinatay sila? Wala raw silang kinalaman sa anumang insidente. At lalong hindi dapat idamay si Chief Shenzhou dahil ang Red Sun Sect ay hindi tulad ng Sword Pool Sect. Dapat na raw umalis sina Yuan Qi at Sun Bohu dahil ayaw niyang mapatay sila sa tindi ng kanyang galit. Ngunit sumigaw rin sina Yuan Qi at Sun Bohu galit na sinabing paano siya naglalakas loob magalit sa harapan nila matapos umano niyang patayin ang mga disciple ng Sword Pool. Ipinagmamalaki rin nilang sila ay kabilang sa Sword Pool Sect at kung pati sila ay patayin ni Ming, tiyak na ang mga elder ng Sword Pool ay darating upang maghiganti. Pagkasabi niyon, umalis sila.
Sumingit naman si Rit Ian at sinabing kung tunay nga na galit ang dalawa dapat ay nilabanan siya pero bakit puro salita lang at umalis agad. May kutob siya na may mas malalim na plano ang dalawa, tila may misyon silang kailangan isakatuparan. Napaisip si Ming at naalala ang kilos ng dalawa, hindi siya nilabanan bagkus ay naghasik lang ng ingay bago lumisan. Tila ang layunin ng mga ito ay sirain ang reputasyon ng kanilang chief upang ang sisi sa pagkamatay ng mga disciple ng Holy Land ay ibuntun kay Chief Shenzhou. Mabilis siyang tumakbo palayo upang sabihin ito sa chief. Sinabi ni Ming na nakita niya si Yuan Qi at Sun Bohu sa kantin, sumigaw raw ang mga ito at ipinakalat ang chismis na magkasama silang pumatay sa 3 disciple ng Sword Pool. Maraming tao raw ang nakarinig kaya't malamang na malawak na ang pagkalat ng paratang, sa palagay ni Ming isa itong plano upang idiin si Chief Shenzhou. Tahimik lamang ang chief habang pinapakinggan si Ming na para bang alam na niya ang lahat ng ito bago pa man mangyari. Maya't maya nagsalita siya at sinabing matagal na niyang inasahan ito. Ang 3 disciple raw na pinatay ay kabilang sa Sword Pool sect at ang dahilan ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Sun Guang. Pinaniniwalaan niyang ginagawa lamang ni Sun Guang ang lahat upang mailigtas ang sarili. At para sa layuning yun kailangan ni Sun Guang na may gawing pansakripisyo at malinaw na si Chief Shenzhou ang nais niyang ipitin. Ayon kay Ming mukhang sinasadya ni Sun Guang ang pagpapakalat ng chismis upang makarating ito sa lahat ng disciple ng Red Sun sect. Sa oras na magsimula ang investigasyon at tanungin ng mga kinatawan ng Holy Land ang mga disciple tungkol sa insidente tiyak na maririnig nila ang parehong alingasngas na si Ming at ang kanyang guro ang pumatay sa mga disciple ng Sword Pool. Ngumiti ng bahagya si Chief at sinabing si Ming na mismo ang nakabuo ng buong pangyayari. Pinuri niya ang katalinuhan ng ating bida at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa naging resulta ng kanilang pagtuturo kay Ming. Napansin ni Ming ang ngiti ng chief at nasabi niya na marahil ay mayroon na itong plano mula pa sa simula na tila ba napaghandaan na nito ang lahat. Sumagot si chief na sa puntong ito wala nang halaga kung ano ang isasagot nila sa mga darating na tagapagtanong. Kapag dumating na ang mga elder ng Sword Pool at kung dala ng mga ito ang anumang ebidensyang magdidiin sa kanila, hindi na raw sila pakikinggan. Malamang ay lipulin ang buong sect o kaya'y patayin siya. Pakikinggan ng mga elder si Sun Bohu dahil isa itong disciple ng Sword Pool. Ipinahayag ni Chief Shenzhou na 2 dekada na ang lumipas mula ng pamunuan niya ang Red Sun sect. Sa loob ng panahong yun ginawa niya ang lahat upang maisulong ang tagumpay ng sect. Ngunit dahil dito malaki ang naging pagkaantala ng kanyang sariling cultivation. Dapat sana'y umabot na siya sa antas ng martial arts dominator ngunit hindi niya yun naabot dahil inuna niya ang kapakanan ng sect. Ngayon sinabi niya kay Ming na kung nais na ni Sun Guang na maging pinuno ng sect ayos lang sa kanya, handa raw siyang ipaubaya ang posisyon. Nagulat si Ming sa narinig at natanong kung talaga bang handa si Chief na isuko ang kanyang posisyon kay Sun Guang. Ipinaliwanag ni Chief na hindi ito dapat ikagulat, bilang martial artist alam nila na ang pinakamahalagang bagay ay ang pataasin ang cultivation. Pagkatapos ay dumarating ang kasikatan at kayamanan at sa huli ang posisyon. 20 taon na siyang nahuli at kailangan niyang habulin ang kanyang cultivation kaya't isusuko na niya ang kanyang posisyon. Naniniwala rin siyang hindi gagawa ng masama si Sun Guang kung ito man ang mamuno sa sect dahil nais rin itong mapabuti ang kinabukasan ng Red Sun sect. Tahimik munang nag-isip si Ming pagkatapos ay sinabi niyang nauunawaan niya ang desisyon ng chief. Wala raw siyang duda na tama ang desisyon nito. Nais niya na sa paglipas ng panahon ay lalo pang tumibay ang cultivation ng chief at balang araw ay maabot nito ang pinakamataas na tagumpay, ang maging Diyos sa larangan ng martial arts. Natawa si Chief matapos marinig yun at tinanggap ang kanyang hangarin bilang isang pagpapala. Pagkatapos ay inutusan niya si Ming na isama si Lanso kinabukasan dahil darating ang sugo mula sa Holy Land. Kapag natapos na ang usapang yun at nakuha na si Lanso tuluyan na siyang magbibitiw sa tungkulin. At pagkatapos noon sinabi rin ni Chief Shenzhou na ibibigay din niya si Ming sa Dongqi Academy. Kinabukasan isang makapangyarihang eksena ang naganap sa Red Sun sect. Isang napakalaking gintong ulap ang bumalot sa buong kalangitan ng sect dahil dumating na ang sugo mula sa Holy Land upang kunin si Lanso. Lumingon pa itaas ang lahat ng disciple sa paligid nagtaka kung saan nagmula ang napakalaking gintong ulap. Si Beng Ying ay nagsabi kay Ming na ang pressure na nanggagaling sa gintong ulap ay umaabot sa buong 100 kilometro na radius tinatakpan ang lahat ng bagay, tila tunay ngang galing sa Holy Land ang mga ito.
Unti-unting lumabas mula sa ulap ang napakalaking gintong barko. Mula rito'y bumaba ang isang hagdan at may boses na lumitaw mula sa loob. Ipinahayag ng tinig na siya ang sugo ng Xuanshan Holy Land at naparito upang kunin ang isang babae na nagngangalang Lanso at tinawag niya ito at lumapit agad. Sinabihan ni Ming si Lanso na lumakad na dahil naroon na ang kanyang kapalaran. Malungkot si Lanso, lumapit siya ng kaunti ngunit biglang lumingon pabalik at niyakap si Ming. Mahinang sinabi ni Lanso na kung may pagkakataon silang magkita-magkikita sila buwan-buwan sa Red Sun Cavern. Nasa kanila na ang token kaya susubukan niyang makadalaw buwan-buwan. Sagot naman ni Ming, hihintayin niya ito tuwing katapusan ng buwan. Pagkatapos noon lumayo si Lanso at dumiretso sa tuktok ng hagdan saka lumipad paitaas patungo sa gintong barko. Isang malakas na tunog ang maririnig mula rito, ipinaalam ng sugo na natanggap na nila ang disciple na kanilang pinuntahan kaya oras na upang bumalik. Muling bumalik ang barko at nawala kasabay ng gintong ulap. Lumapit si Xing Chen kay Ming at sinabing kung ngayong araw ay nagkahiwalay sila, maaaring bukas ay magkasama silang muli kaya't hindi ito dapat ikalungkot. Sagot ni Ming na uunawaan niya ang mga salita ni Xing Chen ngunit sa kasalukuyan ay napakahina pa niya. Kung pipilitin niyang samahan si Lanso baka hindi niya ito maprotektahan, kailangan muna niyang itaas ang kanyang cultivation. Pagkatapos noon sinabi ni Ming na magtungo sila sa Red Sun Hall upang tingnan kung ano na ang ginagawa ni Chief Shenzhou. Sa susunod na tagpo makikita na nasa Red Sun Hall na sila. Ang Grand Elder ay nakaupo na sa kanyang trono habang nakatayo sa harapan nila si Chief Shenzhou. Ipinahayag ni Chief ang kanyang hangaring magbitiw sa posisyon. Ang Grand Elder ay nagtanong kung bakit nais nitong magbitiw at kung magbibitiw man siya, ano ang plano niya pagkatapos noon. Maging si Master Biaofu ay hindi makapaniwala sa narinig. Nagpakita ito ng gulat at sinabi na napakalaki ng naitulong ni Chief sa paglago ng Red Sun Sect kaya't mahirap unawain kung bakit bigla na lamang itong aalis. Nagulat ang lahat ng elder na kakampi ni Chief Shenzhou, hindi nila maunawaan kung bakit bigla itong gumawa ng ganoong desisyon. Paliwanag ni Chief, hindi na nila kailangang pagtalunan pa ang kanyang desisyon. Maraming taon na siyang naantala sa kanyang cultivation dahil sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng sect. Ngunit ngayon nais niyang bitawan ang mga tungkuling iyon at maglakbay sa mundo upang subukin ang kanyang mga hangganan. Gusto niyang malaman kung bakit hindi pa siya umaabot sa antas ng martial arts dominator. At habang nagpapaliwanag si Chief Shenzhou, sinabi niyang alam niyang kapag iniwan niya ang posisyon bilang pangalawang pinuno may sapat na kakayahang pumalit sa kanya mula sa loob ng kanilang sect. Tulad ni Master Sun Guang, matagal na niyang nais maging pinuno ng sect kaya't napakalaki ng posibilidad na siya ang susunod na mamumuno. Habang pinakikinggan ni Master Sun Guang ang mga sinabi ni Chief Shenzhou, naguguluhan din siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, bakit bigla na lang magbibitiw si Chief. Naisip niyang baka may tinatakasan ito ngunit anuman ang dahilan, huli na ang lahat. Sapagkat ang mga elder mula sa Sword Pool ay paparating na rin sa Red Sun Sect. Ang Grand Elder ay naghayag at nagsabing kilala namin si Shenzhou at batid naming marami na siyang ginawa para sa Red Sun Sect sa nakalipas na 20 taon. Malaki ang kanyang isinakripisyo kaya iginagalang nila ang kanyang desisyon. Idineklara ng Elder na ang magiging bagong pinuno ng sect ay si Master Sun Guang. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pahayag, biglang bumagsak ang bubong ng Red Sun Hall, isang makapangyarihang presensya ang bumalot sa paligid. Isang master na may antas na dominator ng martial arts ang biglang lumitaw sa itaas, isang halimaw na nagmula sa sword pool. Sa kanyang pagdating agad na bumigit ang paligid. Sobra ang pressure na ibinubuga ng kanyang presensya na para bang sinadyang sirain ang hangganan ng lugar na iyon. Nagulat ang lahat sa biglaang pagdating ng isang dominator. Napatingin si Sun Boho sa kanyang elder at agad na lumuhad bilang paggalang, sabay sabing binabati ni Sun Boho ang kanyang master. Tahimik ngunit may tensyon sa paligid. Napansin ni Ming ang bigat ng sitwasyon at agad na nagsalita kay Beiming, iniisip na baka may dumating upang pumatay sa kanila. Tinanong niya kung may paraan silang makatakas. Sagot ni Beiming, kinakailangan ng 2 segundo upang ma-activate ang escape talisman ng master, ngunit sa loob ng 2 segundo makakapatay na ang dominator ng 10 beses, ipinahiwatig niyang halos imposibleng makatakas mula roon. Si Chief Shenzhou ay lumuhad din bilang paggalang at nagsabi siya si Chief Shenzhou ng Red Sun Sect at bumabati siya sa kanilang panauhin.
Ngunit sa isip niya masyadong maaga ang pagdating ng mga Dominator, hindi niya inasahan ito. Umaasa siyang magkakaroon pa sana siya ng kaunting panahon bago dumating ang ganitong klase ng pagbabanta. Biglang sumigaw ang Dominator Master, tinutuligsa ang Red Sun Sect sa pagpatay sa mga disciple ng Sword Pool. Pinagmamalaki nito na maliit na sect lamang ang Red Sun at naglakas loob pa silang gumawa ng ganoong bagay. Habang nagsasalita siya, kasabay nitong lumalakas ang pressure sa buong hall. Lahat ng mga cultivator na nasa level master ay napaluhod, tinakpan ang kanilang mga tainga sa sobrang lakas ng sigaw ng Dominator. Ang tinig pa lamang nito ay parang sumisira sa pandinig ng lahat. Si Ming, na hirap na ring tiisin ang pressure, ay nagsimulang magdugo sa tenga at bibig. Mahinang sinabi niya na dati na niyang naranasan ang humarap sa isang Dominator, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong antas ng pressure. Napakataas ng level ng Dominator na ito. Paliwanag ni Bame Ing, maraming uri ng pressure. Ang Dominator na ito ay gumagamit ng kanyang boses upang ipalaganap ang kanyang puwersa. Habang lumalakas ang kanyang tinig, lalo ring lumalakas ang pressure sa paligid. Kapag itinaas pa niya ng kaunti ang kanyang tinig, maaaring pumutok ang pandinig ng lahat ng naroroon at magdulot ng kamatayan. Sinabi ni Bame Ing na sa mga sandaling iyon ang tinutumbok ng Dominator ay si Chief Shenzhou. Lahat ng pressure ay nakatuon sa kanya. Ngunit biglang sumigaw si Chief Shenzhou, tinawag ang atensyon ng Elder mula sa Holy Land at nakiusap para sa patas na paghatol.